Nalambat ang 8 individual kabilang ang isang most wanted person matapos maaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon laban sa kriminalidad na isinagawa noong April 10, 2026 sa iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya, naaresto ang isang 58 anyos na babae sa Pandacan, Maynila sa bisa ng warrant of arrest para sa 5 bilang ng paglabag sa batas pambansa bilang 22 o ang Bouncing Checks Law. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Gimba Municipal Police Station o MPS, 303rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 3 o RMFB 3, a 3rd Forward Operating Base FOB ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC Nueva Ecija. Ang warrant ay inilabas ng Municipal Trial Court in Cities o MTCC Branch 3 ng Cabanatuan City. Samantala, 5 pang wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na Manhunt Charlie operations ng iba't ibang himpilan ng pulisya. Kabilang dito ang mga kasong estafa sa Llanera at Cabanatuan City, qualified theft sa Likab, paglabag sa city o municipal ordinance, Sagapan City at concubinage sa Aliaga. Sa kasalukuyan, ang lahat ng mga naarestong suspek ay nasa kustudiya ng kani-kanilang himpilan ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Sa pinaigting namang kampanya kontra iligal na droga, isang 33 anyos na lalaki ang nadakip sa bypass operation ng Quezon MPS sa barangay Pulong Bahay, Quezon, Nueva Ecija. Na-recover mula sa suspek ang tinatayang 0.20 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 1,360 pesos ayon sa Dangerous Drugs Board o DDB. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod dito, isang 38 anyos na lalaki ang naaresto sa barangay Sagana, Laur, Nueva Ecija matapos pagsilbihan ng search warrant ang kanyang tahanan kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na kumpiska sa operasyon ng isang kalibre 38 na revolver at 5 bala. Samantala, 2 loose firearms ang voluntaryong isinuko ng mga concerned citizens sa Aliaga MPS at Cabanatuan City Police Station bilang tugon sa balik-baril program ng Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga isinuko ang isang kalibre 38 na revolver at isang homemade shotgun. Ayon kay Police Colonel Richie R. Clarabal, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, patunay ang mga operasyong ito ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad. Idinagdag pa niya na patuloy nilang paiigtingin ang kanilang operasyon laban sa iligal na droga, mga wanted person at loose firearms upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat Nueva Ecijano. Pinadali na ng pamahalaan ang pagkuha ng serbisyong pangkalusugan para sa mga dating rebelde o former rebels o FR sa lalawigan ng Nueva Ecija sa pamagitan ng programang PhilHealth on Wheels ng Philippine Health Insurance Corporation. Layunin ng mobile registration program na dalhin mismo sa mga komunidad ang serbisyo ng PhilHealth upang hindi na kailangang bumiyahe pa ang mga benepisyaryo patungo sa mga tanggapan ng gobyerno para magparehistro sa National Health Insurance System. Sa isinagawang workshop para sa transformation program sa lalawigan, ipinaliwanag ni Angelito Crencia, Chief Social Insurance Officer at Head ng Local Health Insurance Office o LHIO sa Sagapan City, Nueva Ecija, na bahagi ang inisyatibong ito ng mas malawak na suporta ng pamahalaan sa kabuhayan at kapakanan ng mga FR at kanilang pamilya. Ayon kay Crencia, personal na pupuntahan ng kanilang tanggapan ang mga komunidad, dala ang mga kinakailangang kagamitan tulad ng computers, printers, forms at ID materials upang agad na maproseso ang aplikasyon at makapag-issue ng PhilHealth ID sa mismong lugar. Sa ilalim ng programa,
Ang mga rehistradong FR ay ituturing bilang indirect o subsidized members kung saan sasagutin ng pambansang pamahalaan ang kanilang kontribusyon. Dahil dito makakatanggap sila ng benepisyo ng PhilHealth nang walang bayad. Upang mas mapalawak ang saklaw ng programa, niluwagan din ng PhilHealth ang ilang documentary requirements lalo na para sa mga naninirahan sa geographically isolated at disadvantaged areas o GIDA at mga komunidad ng katutubo. Sa tulong ng National Commission on Indigenous Peoples, maaari nang gamitin ang barangay certification at rekomendasyon ng tribal leaders bilang kapalit ng birth certificate o iba pang valid ID. Hinihikayat din ang mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga kinatawan mula sa Municipal Social Welfare Offices sa mga registration activity upang agad na mapatunayan ang estado ng mga benepisyaryong walang kakayahang pinansyal na lalo pang nagpapabilis sa proseso ng enrollment. Bukod sa pagpaparehistro, nagsasagawa rin ang PhilHealth ng information at education campaigns sa mga komunidad upang ipaliwanag ang mga karapatan ng miyembro, saklaw ng benepisyo at kung paano maa-avail ang iba't ibang healthcare packages. Nagsimula na rin ang PhilHealth sa pagpaparehistro ng ilang FR sa lalawigan kabilang ang mga opisyal ng New Hope, isang samahan ng mga dating rebelde noong Oktubre ng nakarang taon sa pamamagitan ng on-site registration. Ang sponsored membership ay may bisa hanggang December 31 bawat taon at maaaring i-renew taon-taon sa pamamagitan ng koordinadong pagsusumiti ng aplikasyon mula sa organisasyon ng mga FR. Sa pamamagitan ng PhilHealth on Wheels, layon ng ahensya na matiyak na magkakaroon ng sapat at maaasahang proteksyong pangkalusugan ang mga dating rebelde at kanilang pamilya habang sila ay muling nagbabalik at nakikibahagi sa kanilang mga komunidad. Ang isang 34 anyos na lalaki na kinilala sa alias na Jonard matapos maaktuhan sa isang entrapment operation ng mga otoridad dahil sa iligal na pag-aalok at pagsasagawa ng serbisyong dental kahit walang kaukulang lisensya sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Batay sa ulat, isinagawa ang operasyon bandang alas 12:14 ng tanghali noong March 4, 2026 ng mga operatiba ng Nueva Ecija Provincial Cyber Response Team o PCRT sa nasabing lungsod. Nagsagawa ng entrapment ang pulisya matapos matukoy na ginagamit umano ng suspek ang online platforms upang mag-alok ng dental services sa publiko ng walang otorisasyon. Sa imbestigasyon, napag-alaman na walang lisensya bilang dentista ang suspek at iligal na nagsasagawa ng mga serbisyong maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng kanyang mga kliyente. Dahil dito agad siyang inaresto at dinala sa kustodiya ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 33A ng Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007, kaugnay ng Section 6 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit umano ng internet sa pagsasagawa ng iligal na aktibidad. Samantala, pinuri naman ni Police Brigadier General Wilson C. Azueta, Acting Director ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, ang mga operatiba sa kanilang mabilis at epektibong aksyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspek. Kasabay nito, nagpaalala si Azueta sa publiko na maging mapanuri at maingat sa pagkuha ng mga serbisyong iniaalok online. Patuloy ang paalala ng pulisya sa publiko na tiyakin ang kredibilidad at lisensya ng mga profesional bago mag-avail ng anumang serbisyong medikal o dental, lalo na kung ito ay iniaalok sa internet.